Praise God. Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Parang bigla akong kinabahan kasi ang dami niyo ngayon. Kaninang umaga, mabibilang. Sumunod, nung second service, medyo dumami-dami. Pero ngayon, grabe. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa presensya ng bawat isa at sa ating po mga bisita, Arellano family, family ni Kiano. Tsaka sino pa yung yung kay Camille, di ba? Welcome po sa ating gawain at sana we are looking forward na maka-join po namin lagi kayo. So, palakpakan din po natin ang Lord para po sa mga kasama natin ngayong hapon. Okay. So ngayon po ay darako tayo sa ating message. So sabihin mo sa katabi mo, message na. Handa ka na ba? So habang piniprepare po yung ating PowerPoint, pray po muna tayo. Pag-pray natin yung mensahe ngayong hapon. Lord, maraming salamat Panginoon sa hapong ito, sa gabing ito na sa aming last service ay patuloy Lord na kami ay makikinig na yung mga salita. Lahat Panginoon ng mga nandito, mga kapatiran namin. Lord, patuloy na ibukas mo ang mga puso't isipan, ang aming mga spiritual senses para sa ganon. Yung mensahe mo po Panginoon ay magkaroon kami ng pangunawa. Lord, tunay na kapag kasama namin ang iyong banal na espiritu, alam namin, mararamdaman namin yung mga gusto mo pang iparating sa bawat isa sa amin. Kaya ngayong gabi, wala kaming ibang hihilingin. Yung banal na espiritu mo na patuloy na kumilos upang sa ganon, yung mga natatakpan namin na mga kaisipan, na yung aming mga senses, Panginoon, na hindi po makaunawa, magkaroon po kami ng pag-unawa. At yung mensaheng nais mong iparating sa amin, ma-receive po namin ng tamang-tama. Kaya Lord, at ako bilang instrumento na ginagamit mo po, ay patuloy kong sa iyo pinagkakatiwala ang sarili ko, Panginoon. Lord, samahan mo po ako na mahayag ang iyong nais na mensahe. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin at inaangkin ng katugunan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ang dahilan kaya tayong lahat ay nandito dahil sa ating nag-iisang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Kaya, sana yung ating puso't isipan, sa Kanya na po natin ituon. So, maging bukas ang ating mga kaisipan sa mensahe na gusto po niyang iparating sa bawat isa sa atin. Okay. Then, habang piniprepare po yan, basahin ko lang po muna dito yung atin pong verse. Ang atin pong tema, so nanilalakaran para po sa ating mga bisita rin, for your information, tayo po every Sunday, ay every month, ay meron pong tema na yun po yung nagiging message. And that is radical discipleship. So, pagiging radikal na tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Then, ang sabi po sa Lucas 14:26 to 27, ang sabi po dito, hindi man nyo makita dyan, ay pakinggan po natin, ang sabi po dito, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at isip po Ngayon lang. Hertz. Bawal pala na mahalin ang ama at ang ina, ang asawa at mga anak, ang mga kapatid, at ang sarili niyang buhay. Sabi po dito ng higit sa ating Panginoong Hesus. Anong ibig sabihin? Dapat po, ang first ang ating Panginoon. Nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Lord, first talaga, priority talaga po natin ang ating family. 'Di ba? Parang yung halimbawa, ikaw ay magulang, kapakanan ng iyong anak ang ating iniisip. Pero, or yung mga anak na halimbawa, ikaw nag-aral, nagkapagtrabaho, yung magulang mo mahirap, gusto mong tulungan. So, yun ang goal mo, maiparamdam mo sa magulang mo yung hindi nila naranasan before. Ikaw bilang isang anak maging instrumento. Walang masama po sa lahat ng yan. Pero yung sinasabi po dito na yung iibig ng higit,
Kapag nakilala po natin ang ating Panginoon, matututuhan po natin na ipagkatiwala sa Kanya yung buhay. Bakit? Kasi po, ang Lord ang nakakaalam. Tayo, limited lang ang ating kaalaman. Pero ang Lord, kapag sa Kanya po natin ipinagkatiwala ang lahat, hindi siya nagmimintis ng desisyon. Tayo, kahit tayo may pagmamahal sa ating pamilya, nagmimintis tayo sa ating desisyon. Nagkakamali tayo. Yung akala natin na tama at the end, saka lang natin mapupukaw ang ating isipan, mali pala. Pero ang gusto ko talaga, yung kabutihan nila pero nag-end sa hindi maganda. So kaya po sinasabi po dito, ang magmahal bakit? Kasi kapag sila po ang ating sinusunod, kapag sila ang ating priority, yung mensahe ng Lord, hindi po natin makukuha. Which is, yun talaga ang the best para po sa bawat isa sa atin. Kaya ang gusto ng Lord, siya yung sentro. Kasi ang gusto ng Lord, madadirect yung buhay natin doon sa pinakatumpak na direksyon, kung saan lahat panalo, walang talo. Amen po ba? Okay. And then, sa atin pong mga topic na pinag-aaralan, pakiclick nga ulit. Sabi, nung nakaraang Sunday, pinag-usapan po natin yung the cost of discipleship. Then today, second Sunday, pag-usapan po natin yung radical faith. Then let's expect sa dalawa pang Sunday yung radical mission and radical generosity. But syempre, we are going to focus on radical faith. O sabi mo nga sa katabi mo, radical faith. O yan. Ang title po ng ating message is also the same, radical faith. At gagamitin natin yung mga verses sa Hebreo 11, 1 to 6. Syempre, ang atin pong sinishare sa bawat isa, wala tayong ibang pinagkukunan kung hindi ang Bible. Okay, kaya tayo ang tawag sa atin, full gospel church. Kasi ang atin pong mga sinishare ay nakabase sa salita ng Diyos. Okay, ang sabi po sa 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Okay, next. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Next. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Next. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. And sa last verse po natin, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So yan po yung ibig sabihin ng pananampalataya. Sa Bible yan ang sinasabi. Pero syempre, atin pong hihimay-himayin yung mga sinasabi po na yan dyan sa Hebrews 11, 1 to 6. So, alam nyo mga kapatid, if there was a day when we needed faith, kailan kaya yon? Kailan yung day na kailangan natin yung pananampalataya? All the time, we need faith. Pero, especially right now, bakit po natin sinabi na today is the best para i-exercise natin yung ating pananampalataya? Why? Observe po natin what is happening around us. Let's begin dun sa nangyaring pandemic. Sino mag-aakala na sa isang virus, sa isang klase ng virus, pwedeng pahintuin ng Lord ang galaw ng mga tao sa mundo? Bawal kang mag-travel from one country to another. Bawal kang mag-transfer from one barangay to another. 'Di ba? Wala. Walang sino man na nakaisip na iyan ay mangyayari one time. 'Di ba? Then, another one,
Who can be trusted in the mass media right now? Yun bang nakikinig ka ng isang balita sa isang, nakikinig ka ng isang balita lalo na ngayon ang dami-daming mga vlogger, ang dami-daming naghahatid ng mga balita. Mamaya makikinig ka dun sa kabila, magkabaligtad ang kanilang binabalita. Both of them nagbibigay ng proof, "Oh, eto paniwalaan niyo, eto yung tama, eto paniwalaan niyo, ito yung tama," pero magkabaligtad. 'Di ba ikaw mako-confuse ka. Sino na ba ang papaniwalaan ko? Kaya kapag diyan po tayo kumukuha ng mga information, puwedeng ikaw mailigaw. Kasi hindi mo alam baka yung kabaligtaran ang nakukuha mo. 'Di po ba? Then, yung climate change na nangyayari, na right now, our country is very much affected. Halimbawa, yung nagdaang bagyong Christine, 'di ba? Na alam nyo, ah, sabay-sabay. Dati no, nung nag-Undoy, Metro Manila lang. And hindi lahat ng Metro Manila, Pasig, kung ilang mga cities lang sa Metro Manila, Ondoy. Pero ngayon, higit pa daw sa Ondoy yung ibinuhos na ulan and napakarami ng buong Luzon almost may affected, 'di ba? Kami doon, probinsya ko sa Batangas, although yung affected ay hindi naman talaga kami doon, doon kami sa other side na nagkaroon ng flash flood, nagkaroon ng mga landslide, isang iglap lang, sabi nga nung mga taong nandun sa may Talisay, sa Batangas, na grabe, wala pang isang minuto yung pangyayari na yung almost doon lang sa isang barangay, mahigit 20 na tao sabay-sabay namatay, nabaon sila sa landslide. So sabi nila, wala pang isang minuto, nakita mo lang siya kani-kanina mga nandito and then after a minute, nandun na sila sa ilalim ng lupa. 'Di ba? And then, yung mga nangyaring ano sa kanila na halos 3 bayan dun sa ano, sa may Batangas na nag-ano dahil sa mga landslide. Alam niyo ngayon, ang itinaas ng lupa sa kanila, lagpas tao. Kasi yung mga bahay na bungalo, bubong na lang ang natitira. Mabuti yung ibang lugar na lumubog sa tubig. Kasi ang tubig, ano yun? Huhupa. Pero ang lupa, wala na. 3 bayan. So hukayin mo man yan, saan mo dadalhin? Eh yung paligid mo, buong paligid mo, pantay-pantay na flat na yung lupa, di ba? So, wala na. Yung effect ng climate change. Tapos, napanood ko sa isang documentary na yung Antarctica, di ba alam naman natin, aywan ko kung alam nyo, joke lang po, na yung Antarctica ay Oh, isang isang kontinente na puro yelo. Konti lang ang hindi yelo. Nasaan nyo? Kapag tumingin ka sa globe, mga estudyante, yun po yung nasa pinakailalim na bahagi ng globo. So, puro yelo yon. Sabi dun sa documentary na yun daw Antarctica ay nagiging green na ang kulay. Kapag ikaw, kunwari nasa airplane ka, pagtingin mo sa ilalim, green na siya. Bad news ba yon? Good news. Sa atin, good news kapag naging green ang ating paligid kasi ibig sabihin dumadami ang mga puno, dumadami yung protection para hindi mag-landslide. Pero sa Antarctica ay bad news pala. Bakit? Kasi nga dapat puti ang nakikita natin. Dahil ibig sabihin nun mga kapatid, natutunaw na ang yelo. Kung natutunaw na ang yelo, wala nang haharang dun sa matinding sinag ng araw. 'Di ba? Kasi yung lamig ng yelo, kumakalat buong mundo. Kumakalat po 'yan. So dahil dun sa sa matinding nawawala na yung kahit papaano nagdadagdag ng lamig, lalong iinit ng iinit. Kaya ngayon kapag lumabas ka sa gabi lang malamig, pag tanghaling tapat, hindi maulap, ang sakit sa balat noong tama ng araw. Dahil nawawala na yung ating mga protection. Bukod doon, ay, syempre kung natutunaw ang yelo, isang kontinente yun. Bundok-bundok na yelo yun, hanggang ilalim yun. Tataas ang level ng tubig. At marami ang mga lulubog na mga komunidad kasi usually ang mga komunidad ay nasa mga pampang, nasa mga gilid ng dagat, nasa mga gilid ng ilog. So, tataas ang tubig, lulubog at may mga isla na patuloy ng lulubog mawawala. Okay? Then, ano pa? Ano pa yung bakit sabi natin kailangan natin ng faith?
Yung gender confusion, alam niyo ba sa ngayon, iba yung lalaki na talagang nagpakababae at yung babae na talagang nagpakalalaki. Iba naman yung, ano ba, lalaki ba ako o babae? Ang gusto ko ba babae o lalaki? 'Di ba? Yung babae na hindi alam niya kung ang gusto niya lalaki or babae as partner in life, iba pa 'yun. So parampant ng parampant yung mga ano, yun bang mga pangyayari sa ating paligid na even ikaw sa sarili mo na hindi mo masabi, ano ba ako, babae ba talaga ako o lalaki ako? Okay? And then, so laganap yung banta sa ekonomiya na even nga yung pinaka maunlad na bansa katulad ng Amerika, sabi nila kaya doon nanalo ngayon si Trump kasi ekonomista siya kasi nung daw panahon ni Biden ay bumagsak ang ekonomiya ng Amerika. Even sa Canada, yan kasi yung mga kinikilala natin mga bansa na mauunlad eh. Pero ang Canada ngayon, naghigpit na pumasok yung mga Pilipino dahil ang kanilang ekonomiya ay bumabagsak. Even po sa politika, yung pagbabago sa politika. Noong mga panahon na si Pangulong Duterte yung president, hindi ko lang alam kung maka-Duterte kayo or baka mamaya sabihin nyo, ay ikaw lang yung pastora. Pero ako kasi nung time na yon, sabi ko, siguro kapag nagkaroon tayo ng next na Pangulo, magiging pamantayan na ng mga susunod na Pangulo yung mga ginawa niya, yung mga pagbabago sa infrastructure, di ba? Yung mga pagbibigay ng mga benefits, yung mga kung ano-ano na kanya mga ginawa. Pero ngayon, saan nakasentro? Yung pagbabagsak sa kanila, sa kanilang pamilya. Na kumbaga talagang kung dati, ay even, yung kapatid ko kasi nasa Canada, sabi nung kapatid ko, nung panahon na si Pangulong Duterte yung Pangulo, sabi niya, kapag daw sumakay sila sa taxi, nalaman na Filipino, sabi daw ng mga taxi driver, iba-ibang lahi, may Indian, basta iba-ibang lahi yung mga taxi driver. Sabi daw ng mga taxi driver, oh, you are very lucky because your president is very good. Sabi daw ganyan. Hangang-hanga sila. Pero ngayon, nasan si Pangulong Duterte? Ginigisa doon sa Senado at saka sa Kongreso. Kumbaga yung twist ng mga pangyayari. Yung mga tao magkikling kung sino ang nasa ano ba yon? Posisyon ngayon. So ngayon lahat na kay Pangulong Marcos sila kasi siya yung nakaposisyon. Ngayon pag naging Pangulo naman sa susunod, yung kalaban naman ni Pangulo, kakasabanin na rin nila si Pangulong Marcos. So yun yung sinasabi na even the politics, even yung mga dati na may prinsipyo, wala na rin prinsipyo ngayon. Okay? And then, yung especially tayo in tayo, yung Christian community or yung Christian faith natin, nalalagay sa alanganin. Bakit? Siyempre, mga tao, pag sinabi kasing religion, nagsisik ang mga tao ng religion, naghahanap sila ng Diyos sa buhay nila. And then tayo, na mga Christian, ang, ang nakakatawag dito, nakakalungkot. Halimbawa, ang dami ng, halimbawa, yung kay Kibuloy. So, yung mga tao, yung iba, ngayon, ganun din na nangyayari na kumbaga inilalantad kung sino ngayon si Kibuloy. Parang nagkakaroon na ngayon ng mga tao ng confusion na, ano ba? Ito bang grupo na kinabibilangan ko? Ito ba ay totoo na? Or baka mamaya pagising ko isang umaga, malalaman ko na yung grupo palang kinabibilangan ko ay mga hindi rin pala totoo. So, kayo ba nagiging question ba yan sa mind nyo? Kaya tayo mga Kristiyano, kahit sa ating mga Kristiyano, hindi natin alam, totoo na ba itong sinasamahan ko? Totoo na ba itong grupo na kinabibilangan ko? That's why ang sabi po natin, if there was a day we needed faith, that is today. Kasi ang magpapatunay lang yan, ang magbibigay lang sa'yo ng kasiguruhan sa buhay mo ay ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Because our God is the creator of everything. Kapag ang pananampalataya mo sa Kanya, kay ano man yan, mayanig man ang kung ano man ang mangyari, confident ka sa sarili mo kasi mamatay man ako ngayon, alam ko na kay Kristo ako, so panalo pa rin ako. Yun po yung ating sinasabi patungkol sa ganyang bagay. So kung ang pundasyon po natin ay nasa mundong ito,
talagang tayo ay mayayanig. Yun bang siguro matutulog ka sa gabi, ano ba? Magigising pa ba ako o baka mamaya natabunan na ako ng landslide? O baka mamaya yung bahay namin ay lumindol, isa na sa nasira. So parang wala ka ng hindi mo na alam saan pa talaga ang safe place. Hindi mo pwedeng sabihin, magtatayo ako ng bahay dito sa may bundok. Kasi kapag dito, iwas baha. Pero may landslide. Magtatayo ako ng bahay sa tabi ng dagat, pero may mga tsunami, may mga kung ano-ano. Ibig sabihin, mga kapatid, wala dito ang kasiguruhan. Wala dun sa sarili mong pagpili. Isa lang ang kailangan natin. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? So that's why yan po ang ating pinag-uusapan, radical faith. Now, but if our foundation is faith in the Lord, we will be kept safe and secure. Pakiclick nga sa next slide. Ah, ayan. Sabi po ng verse natin, when the foundations are being destroyed, what can the righteous do? So kung ang mga tao, ang foundation nila ay nandito sa mundo, yung mga mayayaman, alam nyo, yung mga billion-billion na pera, billion-billion dollar, alam niyo kung saan nila ginagamit yung pera nila? Nag-iimbento sila, paano ako pupunta ng Mars? Paano ako gagawa ng mga mapagtataguan ko sa ilalim ng dagat? Kailan niya nagsimula? Nung uso ang gera, gera dito, gera dyan, mga banta ng gera. Para daw sila ay maging safe. Bakit ang dagat ba hindi kayang yanigin ng Lord? Bakit ang Mars ba ay wala rin sa kapangyarihan ng Panginoon? So lahat ng ating nakikita man natin hindi, lahat po yan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya matatakot talaga kapag ang atin pong basihan lang ay yung mga bagay sa mundong ito. So ngayon pag-usapan po natin pag-usapan po natin yung definition of faith. Ano ba ang ibig sabihin ng faith? Kasi faith ako ng faith, baka mamaya hindi ninyo alam, hindi yun anak kong si Sarah Faith. Okay? Next. Ayan. Hebreo 11:1, yan po yung mga verse na binasa natin kanina. Sabi po dito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Now, i-explain ko yan sa mga definition po na meron tayo. Sige po, pakiclick nga. Sabi po dito, what is the understanding of faith? Ang sabi dito, biblically, faith is considered a belief and trust in God based on evidence but total proof. Bakit? Ano yung ibig sabihin nung wala daw total na proof, pero nagtatrust ka sa Lord based lang doon sa mga evidence. Bakit ganon? Kasi alam naman natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin is the unseen God. Okay? Hindi mo nakikita kaya walang proof. Walang proof. Our God is Spirit. Mararamdaman lang natin siya. So, kaya ang ating pagtitipon ganito. Ang pinag-aaralan natin yung tinuro niya. At bilang mga Kristiyano dapat nahuhubog yung faith so that yung mga binabasa natin, nagkakaroon ka ng imagination sa sarili mo ng katotohanan. Then, ang atin pong record, ang meron lang po tayo is the record. So, anong record yon? Yung Word of God. But, kahit nandiyan yung Word of God, sino ba ang sumulat? Sa may mga alam, sinong sumulat ng halimbawa from Genesis kasi nandiyan ang sinabi ng Lord about creation. So, sino sumulat ng Genesis? Si Moses yon. Sino si Moses? Si Moses ay dumating sa mundong ito, yung panahon ni Joshua, 4 generations pa after Joshua, napakaraming generation na ang dumaan bago yan nasulat. Pero bakit ikaw, pinaniniwalaan mo ba yung sinabi doon sa mga aklat na yon ng Genesis, Exodus, at sa mga sunod-sunod pa na mga aklat? So, kung pinapaniwalaan mo yon, why? Because of your faith. So, yun yung sinasabi dito na based lang sa evidence. Then, and no proof kasi hindi mo naman nakita kung paano gumalaw ang ating Panginoon. Kaya sinabing no proof. Then, ang sabi po sa
Okay, pakiclick nga sa next. Ayan, sabi po sa John 20:29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo? Dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. So anong ibig sabihin? Kung ikaw naniwala dahil may proof ka na pinangahawakan, ang sabi ng Panginoong Hesus, mapalad yung mga naniniwala kahit hindi nila nakita. Bakit? Yun kasi ang faith. Yun kasi ang pananampalataya. So, iba yung pananampalataya at iba rin yung, kunwari may nag-invite sa'yo, halika, join ka sa business ko. Pag ikaw nag-join, ganito yung iyong mangyayari sa pera mo. Siyempre, ikaw bilang may pera, sasabihin mo, pakita mo muna sa akin yung proof na totoo yan. Tama yun. Pero, iba ang faith. Ang faith, kailangan ma-establish muna and then saka mo mararamdaman na totoo pala. Okay? Then, sabi pa, pakiclick nga ulit. What defines our faith? Faith is the substance or assurance of things we hope for but have not yet received. Ano ba ibig sabihin yan? Pakiclick nga sa next pa. Ayan, sabi dito, faith comes before a prayer is answered or before an individual has received what he or she has requested from God. Alam nyo mga kapatid, nangyayari ito, commonly nangyayari. Halimbawa, sa dalawang Christian, sabi nung isang Christian, alam mo ate or kuya, bakit ikaw ang dami mong testimony na tinugon ng Lord ang panalangin mo, bakit ako hindi? Alam niyo anong difference ng dalawa? Bakit ako nag-pray din ako? Pero bakit ang prayer ko hindi dininig ng Lord? Ano ang difference ng dalawa? Yung isa, panalangin. Siyempre, kapag ikaw nanalangin, yung isa panalangin na may pananampalataya, may faith na gagalaw ang Lord dito sa panalangin ko. Yung isa, maaaring nag-pray lang siya, uy, yung kakilala ko nag-pray, binigyan ng Lord, ako nga magpe-pray din. Baka bigyan din ako ng Lord. Nag-pray. Hindi binigyan. Bakit? Kasi nga, may difference sa dalawa. Yung isa nag-pray lang kasi nakita niya, aba, yung kakilala ko na nagpe-pray, grabe, sunod-sunod yung mga answered prayer niya. So ako mag-pray din ako. Pero bakit yung sa akin walang answered prayer? So ang difference, pareho sila nag-pray. Anong difference? Yung isa panalangin na may pananampalataya na gagawin ng Diyos. Kaya ang sabi po kanina, yung previous natin, nasabi po doon na faith is the substance or assurance of things we hope for but have not yet received. Nag-pray ka sa Lord, humingi ka sa Lord, may pananampalataya ka sa kanyang kapangyarihan na ibibigay yun sa'yo. Amen po ba? Okay. Then, so ngayon pag-usapan naman natin yung three aspects of faith. Medyo inom ako ng inang pasigasgas na yung lalamunan ko. Pangatlong service na po. So, ano yung three aspect? Number one, so, ayan, basahin po natin sabay-sabay. Number one, baka yung iba natutulog na ha. 1, 2, 3, go! Ayan, faith is a gift. So, kanina pa ako faith ng faith. Ano ba yung faith na sinasabi natin bukod sa definition? Sabi po dito, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Okay. Now, sino-sino, ayan, may in-enclose with parenthesis ko yung salitang natin. Sino-sino po ba yung sinasabi dyan na natin? Na dahil sa pananampalataya, naunawaan natin. So, sino yung natin? Sila po yung mga Christian, mga nakakilala sa Panginoon. Ngunit, mga kapatid, ang paniniwala sa Diyos ng paglikha ay higit pa sa pananampalatayang Kristiyano. So, anong ibig sabihin? Kung tayong lahat na nandito sa loob ng church ay sinabi mo, kinilay mo sa sarili mo na you are a Christian. Sabihin, believers, tinanggap mo ng ating Panginoong Jesus, meron po tayong differences to one another. Ano yon? Yung ating level ng paniniwala. Halimbawa, ang sabi dyan, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung pagkaunawa ay magkakaiba. Maaaring yung isa, naunawaan niya na ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos,
dahil nabasa niya. Amen? Nagkaroon lang siya ng knowledge na ang mundo pala ay ginawa ng Diyos dahil lang sa kanyang mga salita. 'Di ba? Then, yung isa namang level ng pananampalataya na kaya niyang mag-worship sa Lord na, Lord, ikaw ang Diyos na napakabuti. Walang imposible sa iyo kasi even yung yung mundo, nagawa mo sa pamamagitan lamang from nothing, nagkaroon ng mundo. So, pinupuri talaga kita dahil ikaw ang Diyos na walang imposible. Yun. Iba ang level ng pananampalataya nun. Nagets po ba natin? So, yung appreciation natin sa mga bagay-bagay ay nakadepende sa level up ng faith natin na mayroon tayo. Ngayon, ang sabi po dyan, kaya ang sabi po dito ay yung pag-unawa doon sa paglikha, higit pa yan sa pananampalatayang Kristiyano. May ibang kalakip yan, mga kapatid. Kapag binasa natin itong buong aklat ng Hebreo, from 1 hanggang sa dulo, mababasa po natin dyan ang mga tao sa Biblia na may pambihirang pananampalataya. Sino-sino yung mga na-mention dyan? Si Abel, si Enoch, nabasa na natin kanina, si Noe, si Abraham, si Jacob, si Jose, si Moses, at marami pang iba na mababasa po natin doon pag binasa po natin. Ang tanong, bakit nagawa ng mga taong ito yung specific task na meron na ibinigay sa kanila ng Diyos? Halimbawa, anong specific task yon? Siyempre, hindi na natin isa-isa ito, marami ito. Magbibigay lang tayo ng examples. Like, si Noe. Ano ba ang specific task na binigay sa kanya ng Lord? Noe, magtayo ka ng arko doon sa taluktok ng bundok dahil gugunawin ko ang mundo, pababahain ko, palulubugin ko ang mundo sa tubig. Ano ginawa ni Noe? Nagtayo. Bakit? Naniniwala siya na totoo yung sinasabi ng Diyos. Hindi lahat ng tao kayo pag inutusan, o gawin mo to, hindi yan mag-o-obey. Depende yan kung paano niya pinaniwalaan ng Diyos. Di po ba? So, dahil may pananampalataya siya na totoo, gugunawin ng Diyos ang mundo. Nagtayo siya ng arko. Okay? So, yan po. Ngayon, bakit niya nagawa iyon? Meron siyang gift of faith. Biniyayaan siya, meron siyang pananampalataya nandun sa kanyang puso na, ang Diyos ang nagsalita, ang Diyos ang nagsabi sa akin, totoo ito. Gagawin ko to. Amen po ba? Now, ang tanong, ang faith daw is a gift. Kapag, halimbawa, si Tatay Mervin, nag-birthday tayo. Kailan ka nag-birthday? Noong August. So, next year, August. Pag nag-birthday si Tatay Marvin sa next August, ako, it's my choice kung bibigyan ko siya ng gift o hindi. Decision ko yon, hindi siya ang magde-decide para sa akin. Pastora, bigyan mo ako ng gift ha. Ako ang magdidesisyon kung bibigyan ko siya ng gift o hindi. Ibig sabihin, choice ko yon. Kung magbibigay ako. Kayo, kung ano man ang matanggap nyo sa December, Pasko, choice yun ang nagbigay sa inyo. 'Di ba? Pero dito, ang sabi, faith is a gift. So, choice din ba ng Lord na bigyan? Pinipili lang ba ng Diyos ang kanyang bibigyan ng faith? Na may sumagot na ba dyan? Si Francis, pinipili lang ba ng Diyos ang bibigyan niya ng faith? Kasi faith is a gift. Hindi. Hindi pinipili. Yan ang sagot mo. Opo. O, dito naman sa kabila. Pinipili lang ba ng Diyos si Ninya? Faith. Ng gift of faith. O, pinipili lang ba na, halimbawa, si Jess Tony, bibigyan ko ng faith, si ano, hindi. Yung katabi niya, hindi. Hindi. Okay, anong ibig sabihin ng hindi? Hindi pinipili ng Diyos. Sino ang nagde-decide na magkakaroon siya ng faith? Tayo yon. Hindi ang Diyos. Gusto ng Lord lahat tayo meron. Pero, kaya niya sinabing big, biyaya, gift. Dahil dinisire mo, ibibigay ko sa'yo. Pero kung hindi mo dinisire, hindi ko bibigay sa'yo. Kaya,
Yung iba na may matibay na pananampalataya, dinesire nila, hiniling nila sa Diyos. That's why, yung sinasabi ko kanina, bakit si ate laging answered prayer? Ay, hiningi niya na magkaroon siya ng pananampalataya. At habang na-exercise niya yon, palalim ng palalim. So, padami ng padami yung answered prayer niya. Amen po ba? Okay, ano yung mga patunay na kahit sino pwedeng magkaroon? Katulad ng mga taong binanggit natin. So, basahin muna natin to. Next nga. Ayan, sabi dito, faith is a gift. So, God still gives wonderful gifts of faith to all who ask. Basta ikaw nag-ask, bibigyan ka. Kaya yung mga tao, yung great people na binanggit po natin kanina, na-develop yung mga faith nila because of asking. Hiningi nila yun sa Diyos. Hanggang sa dumating ang time na lumalim na lumalim na lumalim ang kanilang pananampalataya at nakarating sila dun sa point na even the very hardest decision, nagagawa nilang gumawa ng decision because of their faith, because of the faith that they have. Amen po ba? Then anong sabi dito? When the disciples were told by Jesus to forgive over and over, they said, sino yun day? Yung mga disciples, Lord, increase our faith. Si brother, pangalan nito, asawa ni Wilin, Brad, halimbawa, yung meron kang, merong isang tao ka na galit ka, bakit? Kunwari, tinaraydor ka. Lahat talaga ng pag-atake ginawa sa'yo, wala ka namang ginagawa sa kanya. Pag sinabi sa'yo, Brad, sorry. Madali ba magpatawad? Sure? Sure? Naubos pamilya mo? Sabi mo, Brad, patawarin mo. Brad, sorry ha. Sabi mo, ay sige, wala lang yun. Ganon. Sis, naubos pamilya mo dahil doon sa taong yon. Sabi sa'yo, sis, pasensya ka na, nakainom ako eh. O anong response mo? Hindi, di ba? Pero, kailan mo lang magagawang magpatawad? Kapag nagkaroon ka na ng faith sa Lord. Kasi, yung pananampalataya mo, yun ang Lord ang gagawa sa iyo para ayusin ang puso mo. Para hubugin ang puso mo na ikaw ay maging mapagpatawad. Ngayon, kaya ang mga tao, kasi nga, sabi ng mga apostol, sabi, ilang beses ka magpapatawad? May kasama yan. Ilang beses ka magpapatawad? 77 times. Ibig sabihin, walang katapusan. Hanggat may nagkakasala, patawarin mo. Pero ang sabi ng mga alagad, hindi madali yun, Lord. Increase my faith. Gusto nila sumunod. So ang sabi niya, increase my faith. Paanoin mo ako? Bigyan mo ako ng pangunawa. Binigay ng Lord. Amen? So, si Brad siguro kaya nakapagpatawad na dahil may faith na siya. Pero literally, Brad, no. Ano, ganun-ganun lang? Pagkatapos mong ganituin ako, di ba? Mata sa mata. Ganon. Okay, next. Next natin. Ayan. When a father was challenged to trust Jesus for the healing of his son, he said, Lord, I believe. Help my unbelief. Kasi maaring yung tatay na to, nakita niya na maraming pinagaling si Jesus. 'Di ba? 'Di ba ang ating Panginoon, pagaling ng pagaling ng pagaling ng mga may sakit. Then, na-encounter niya si Jesus, may sakit yung anak niya malala. Nanganganib ng mamatay. Pero, sabi niya, nakita ko nagpagaling ka Lord eh. Pero Lord, yung heart ko hindi tama sa ngayon. Nandun yung doubt. Sabi doon, help my unbelief. Ibig sabihin, gawin mong maniwala ang puso ko. Gumaling yung anak. Then, isa pa. Sabi po dyan, next. When people are suffering from fear and worry, yan ang meron tayo lahat ngayon. Pambayad sa kuryente, pambaon ng anak, pang ganito, ganyan, lahat. Worry tayo. 'Di ba? Yan ang ating kinakaharap. Pero sabi dito, I tell them to trust God to give them gift of faith. Na hindi ka na mag-worry. Okay? Paki-click nga sa next.
So sabi dito sa Matthew 7:7, ask and you shall receive. Kapag humingi ka, makakatanggap ka. Again, hingi ako ng hingi, wala akong natatanggap. Anong kulang? Faith. So magkaiba yun. Then sabi dito, Lord, please take my fear and give me faith. Take my fear and give me courage. Sabi dito, God answers these simple prayers with gifts of faith. Simple man ang panalangin natin, very complicated man ang mga situation, lahat yun. Pwede nating mapagtagumpayan through the prayer with faith. Amen po ba? So, anong gagawin natin? Since ibinibigay ng Lord ang faith to all who ask, yan ang kulang sa bawat isa, sa marami. Kaya ang kanilang buhay spiritual, pag-ewang-gewang. Natatalo, madaling mag-fail. Then, pakiclick nga. Sabi po dito, people with a gift of faith have great ability to trust God. O yun yung sinasabi natin na, hindi, ilapit ko yan sa panalangin. Maybe in the beginning, maaano ka, may stumble ka na, ay Lord, ito harap na naman ako. And then, ay hindi, mananalangin ako sa Lord, alam ko, tutugunin niya ako. So, dapat ganun po yung ating nararamdaman. Kaya, sabi dito, yun daw, people with a gift of faith have great ability to trust God. Kahit anong sitwasyon, hindi, magpe-pray ako sa Lord. Nakita ko na kung paano ako tugunin ng Panginoon So, hanggang sa pataas ng pataas ng pataas. Palalim ng palalim yung challenge sa atin. Okay, next, number 2. Basahin ulit natin. 1, 2, 3, go. So, kanina, faith is a gift. Gift doon sa nag-a-ask. Ngayon naman, faith is a choice. Ang sabi po sa Hebreo 11:4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Okay. Ano muna? Basahin ko lang po ito kasi alam nyo medyo mahirap ipaliwanag yan. So as I was searching patungkol po sa message na to, ito yung nakuha ko na paliwanag. Okay? Sabi po dito, Abel knew in his heart he had to respond to God and bring an offering. He had to make a choice which offering he would bring. No doubt, he remembered what had happened to his parents, Adam and Eve. When they sinned, God shed the blood of animals in order to clothe them with skins. Ito po kasi, syempre sa Bible hindi nyo po mababasa yan. But since ako ang nagpipreach, kailangan kong bigyan ng paliwanag itong mga to. Then, makikita po natin doon sa mga Bible scholar, ang mga deeper way pa ng kanilang pag-aaral. So, base po dito, si Abel at saka si Cain ay sabay kinausap ng Diyos na magbigay sila ng offering. Okay? Ngayon, si Abel, pinag-aralan niyang mabuti. Ano ba yung best offering na ibibigay ko sa Ama? Then, sa kanyang pag-aaral, because he had great faith to God. Di ba yun yung sinabi, description sa kanya, dahil sa kanyang matinding pananampalataya. So, syempre, habang iniisip niya, nililit siya ng Lord, may faith siya At yung faith na yan, yun ang nagwo-work sa kanya. That's why nakakagawa siya ng right decision. Amen po ba? Hanggang sa, sabi niya, na-remember niya na yung mga magulang niya na sina Eva at Adan noong nagkasala, ang ginawa ng Diyos, pumatay sila ng isang hayop. Siya, ang Diyos Ama, pumatay ng hayop. At yung skin ng hayop, balat, yun ang ibinalot sa katawan ni Eva at saka ni Adan. Sabi ni Abel,
Ito ang the best na alay ko. Magpapatay ako ng hayop, alay ko sa Ama. Okay? Then, kasi yun ang naging ano niya, naging basihan niya. Then, ang sabi po dito, so, the way, okay, wait. So, the way to God was established. Ano yung the way to God was established? It was by animal sacrifice. And that became the prescribed way to God throughout the Old Testament until Jesus came to be the final offering for sin. Di ba mga kapatid? Ano ang ginagawa ng mga Israelita pag binasa natin ang Bible? Para matubos ang kanilang mga sarili sa kasalanan. Nagbibigay sila ng offering ng animal. Naghahandog sila ng isang best na animal. Kailan nagsimula? Nung nag-alay si Abel ng hayop. Doon nagsimula na yun na ang naging paraan para ang kanyang sarili ay tubusin sa pagkakasala. Hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus na hindi na kailangan gawin kasi siya na nga yung ating offering. Okay? Kaya, yun pong binabanggit dyan na sinasabi na kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kasi, yung kanyang pattern, yun na ang naging basihan ng mga Israelita para tubusin ang kanilang mga sarili sa pagkakasala by offering an animal. Dati kasi, si ano kasi ay isang pastol, si Abel. Si Cain ay isang gardener o isang magsasaka. Ang pagkaunawa ko din dati dyan, nag-offer si Abel dahil siya ay isang ng animal dahil siya ay isang pastol. At si Cain naman ay dahil siya ay isang magsasaka. Pero, based doon sa pag-aaral, sabay kinausap ng Diyos Ama si Cain at saka si Abel. So sinabi niya kung ano yung offering. Ito, babasahin po natin dito. Sabi dito, tuloy ko lang po ito ha. So sabi dito, this is what it means when it says, Abel still speaks. He becomes our example of the obedience of faith. He chose to listen to God and do what God said. Pero ano yung sinabi naman tungkol kay Cain? Cain knew the same thing. Kasi nga sabay sila. Pareho silang sinabihan. But he was a gardener and so he chose to please God his way by bringing an offering of the produce of the field. Hindi niya sinunod yung sinabi ng ating Panginoon. Kasi pag sinabing best offering, the same ang offering. Pero sabi, hindi, gardener ako, so ang ibibigay ko, yung fruit ng ano ko, gumawa siya ng sarili niyang desisyon. Kaya ang sabi po dito, we know what happened. God rejected His chosen offering and came and pled with Cain to make it right. Sabi, at ito, ganito kabuti ang Diyos sa buhay natin. Kapag nakita ng Lord na ikaw gumawa ka ng maling desisyon, itatouch ka niya. Maybe through your friend, maybe through family member, or mga leaders sa church, para sabihin sa'yo, mali, mali. Kailangan i-correct mo yan. Ginanon si Cain, pero hindi. Nireject pa rin niya ang Lord. Kaya, it ended saan? He became angry and jealous and ended up killing his brother Abel. So, at ano naman ang naging, sabi dito, God counted Abel's choice of obedience as righteousness, but Cain's refusal to obey ended in judgment. So, in simple way, mga kapatid, the same to us. Yung atin pong mga choices, di ba? Lagi nating sinasabi, faith is a choice. Pinili ni Abel ang manampalataya sa Diyos, di ba? Kaysa sumuway. So tayo, ano rin ang pipiliin natin? Tayo ngayong mga panahong ito, lagi nating commonly naririnig natin yung word na choice. At sabi natin, whatever yung mga choices na ginawa natin, meron siyang bunga. So nakita naman natin, yung pagsunod, nagbubunga ng kaligtasan. Yung pagsuway, nagbubunga ng kapahamakan. So saan ka ba? Ngayon, sabi mo sa katabi mo, it's your choice. Choice mo kung magpapatuloy kang pumili
ng base sa iyong pananampalataya, base sa paglakad mo sa Lord. Choice mo rin kung hindi. Wala naman tayo sisihan dito. Pero wala rin tayo sisihan at the end. 'Di ba? Kung sino nakita natin naging okay, pinili nila kasi yun. Kung nakita natin hindi naging okay, pinili mo rin yan. Kasi may mga nagsalita naman, may mga nagsabi naman, may mga nag-share naman. But you still choose that. So, aanihin talaga natin kung ano ang bunga ng ating mga desisyon. Next po. Yan. So sabi dito, the gospel is very clear. Yung good news, yung balita ng Diyos, yung katuruan ng ating Panginoong Jesus. Man must make a choice to respond to in faith and obedience. Yun ang talagang totoong sinasabi ng Lord sa kanyang mga salita. Kahit saan, mga verses lagi mong mababasa yan, na tayo ay sumunod in faith and then yung obedience natin. And sabi dito, He is responsible for that choice. Tayo daw ay responsable whatever yung choice na ating piliin. Ang gusto ng Lord, piliin mo yung tama. Pero choice mo pa rin. Ikaw pa rin naman ang masusunod kasi sarili mo yan. Okay? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So, tingnan naman natin yung sinasabi sa Ephesians 2:8-9. Ito gusto ko lang bigyan ng emphasize or ng kaunting paliwanag. So, sabi po dito, hindi yan ang kabuuan ng Ephesians. Ano lang, kinuha lang po natin yung kailangan. By grace, you have been saved through faith. And this is not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Dito naman sa verse na to, ano naman ang gift dito ng Lord? Yun daw ating salvation. Bakit tayo nabigyan ng gift of salvation? Because of your faith. Now, tingnan natin, balikan natin. Anong una? Magkaroon tayo ng gift of faith, followed by gift of salvation. Kung wala kang faith, wala kang salvation. Kaya, nagkaroon tayo ng gift of salvation dahil meron ng faith na na-establish sa ating mga puso. Okay? Then, ayan. So bilang mga mananampalataya mga kapatid, magkaroon po tayo ng wise making of our decisions. Ang wise making of decisions, God lang ang nakakaalam ng lahat. So madalas nakakalimutan natin to live by faith. So don't forget, yan po ay choice. So lagi nating paalalahan sarili natin, bakit ganito? Kanina sabi natin, faith is a gift. Yung gift na once na binigay sa'yo, kailangan piliin mo yun palagi, hindi yun once lang, and then all of, sa buong panahon na ng buhay mo, ganun ang ganun, hindi. Every time, pipiliin mo, binayayaan na ako ng Lord ng faith, so kailangan gamitin ko to. Since may faith na ako. So every time, gagawa ka ng mga decision, di ba? Halimbawa, gagawa ka ng mga very important decision, nasa isa kang trabaho, kunwari, gusto mo mag-resign. So, syempre kung ikaw mananampalataya, mag-pray ka sa Lord. Lord, magre-resign ba ako o hindi? Pero kung ang iisipin mo, kapag ikaw may pananampalataya, magbibigay sa iyo ang Lord ng hint kung magre-resign ka o hindi. 'Di ba? Pero kung ang sasabihin mo, yung kaibigan ko nag-resign 3 months na, wala pang trabaho. Naku, ganun din ako. So, bago ka gumawa ng desisyon mo, anong nangingibabaw? Worry. 'Di ba? Hindi ka makagawa ng mga desisyon kasi because you are worrying. Nagwo-worry ka. Bakit? Kasi ang pinanananganan mo ay yung nakikita mo sa paligid. Pero kung may faith ka, Lord, gusto ko mag-resign sa trabaho. I-lead mo nga po ako, tama ba yung gagawin kong decision? And then, katulad ni Abel, nilid siya ng Lord to make a right decision. Ganon din po tayo, igagay tayo ng Lord para makagawa po tayo ng right decision in life. Kasi ang sabi po, basahin nga po natin. Next is reliance on your own understanding. Ngayon, are you a warrior? Ikaw ba yung lahat na lang pinoroblema? Lahat na lang hindi alam kung anong gagawin. Bakit? You are relying on your own self lang daw. Pero if you are relying on the Lord, wala akong pera, Lord. Wala akong pera, naubos na yung pera ko. Kung ginamit mo yung pera sa sugal, malamang magsasuffer ka.
Pero kung ginamit ko naman, nagbayad ako ng kuryente, bumili ako ng ano, then wala na akong pera, ginamit mo naman ng tama. Then, kung ikaw may pananampalataya, gagrant ng Lord. Alam niyo, habang nagsisearch ako dito, may nabasa ako na isang hindi illustration, totoong pangyayari. Na yung isang, hindi ko na nakuha pangalan, na siya ay nagra-run siya ng isang parang, halimbawa, bahay ampunan. Dumating ang time, kakain yung mga bata, naubos na yung kanilang pondo. Wala na siyang pampakain. Ginawa niya, ginather niya yung mga bata sa lamesa. O halika, halika, pray tayo. Nagpray sila, Lord, maraming maraming salamat po sa aming pagkain ngayon. Ay wala namang pagkain. Maraming maraming salamat po. Yun na yun, answered prayer na. Anong sabi doon? Yung taong yun may great faith na alam niya wala naman. Hindi ko alam kung paano siya magpo-provide. Then anong ginawa niya? Humingi siya through prayer. Wala nang pagkain tong mga bata. May kumatok. So lahat ng kaparaanan ng Diyos, di ba, dumaan ba yun sa isipan? Nung una pinagtitiwalaan, so magtitiwala ako sa Kanya. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So kung yan ay worry, 1, 2, 3, go. So, sana lahat tayo magkaroon ng gift of faith. Choice, kung hiningi mo na sa Lord, everyday piliin mo na ikaw ay manampalataya sa iba't ibang sitwasyon na iyong kinalalagyan. And now, faith is a discipline. Ang sabi po dito, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Now, sino ang nabanggit dito? Nabanggit po dito ay si Enoch. 'Di ba? Okay. Sabi dito, faith, nasan yun? So, our example na gagamitin po dito ay si Enoch, 'di ba? Alam nyo, dito sa Bible, napakakonti lang po ng sinasabi about Enoch. 22 to 24. Ayan, pakiclick nga din. So, yun pong binabasa natin yan, hindi yan complete. Kaya kinuha lang natin yung needed natin dito sa ating pinag-uusapan. Sabi po dyan, and Enoch walked with God for 300 years. God, and he was no more. For God took him. Di ba siya yung Lord? Okay, now, faith was his lifestyle. Sino yung is dito? Si Enoch or si Enoch sa Tagalog, Enoch. Years. Then, mga kapatid, alam nyo si Enoch nabuhay sa mundo 365 years. Then, in other word, yung 65 years na nauna, syempre ang tao kapag ipinanganak, wala pa yung relasyon sa Panginoon. Unti-unti pa lang yung mahuhubog. Hanggang sa nakilala niya ang Lord. Hanggang sa tumibay ang kanyang pananampalataya. At nung totally nakilala na niya yung Lord, wala na siyang sinayang na panahon. Bawat sandali ng kanyang buhay, lumalakad siya na kasama ang Diyos. Anong reward sa kanya ng Lord? Kinuha siya. Hindi na siya dumaan sa kamatayan. Kumbaga from lupa, biglang, wow, Lord, ano na itong kinalalagyan ko? Napakagandang lugar. Hindi na siya dumaan sa nabaril, na aksidente, nagkasakit at namatay, natabunan ng landslide.
Hindi na siya dumaan sa ganun. Yun ang reward sa kanya ng Panginoon. Directly, inaangat na siya ng Lord to heaven. Dahil sa kanyang ano daw, for 300 years, tuluyan ng Panginoon. Wala na siyang sinayang na panahon. Lumakad na siya with God. Parang ganito lang yon mga kapatid. Halimbawa si Moses. Si Moses, nung first 40 years niya, ang buhay niya kasama yung prinsesa ng Paraon, di ba? Buhay mayaman siya. Then, nung sumunod na 40 years ng kanyang buhay, nakilala niya na siya pala isang Israelita. Kaya tinalikuran na niya ang kanyang pagiging prinsipe. Then, yung sumunod pa na 40 years, kasi 120 years siyang nabuhay, yun na, inilid na niya, naglingkod na siya sa Panginoon. So, gradual, yung kanyang paglago bilang mananampalataya. Tayo, una, sigla-sigla. Ministry dito, ministry dyan. Attend dito, attend dyan. Ngayon, nasaan? Yung dating sigla, lumamlam na. Bakit? Malamang we are not walking with faith. We are not walking sa Lord, with God, na may pananampalataya tayo sa Kanya. Kilala mo lang ang Lord. Pero hindi mo na-exercise yung faith. That's why hindi mo na-enjoy. Kasi ma-enjoy mo lang yung mga blessings ng Lord through faith. Nagigets po ba natin, mga kapatid? So kaya po dyan, sinabi. Next nga slide. Okay. So God, conversely, He isn't happy with us when we fail to trust Him. Kapag ikaw nagtitiwala sa Diyos, wow, biblis ka lalo ng Lord, natutuwa sa iyo ang Lord. Anak, ibibigay ko ng ganito. O sige anak, bigyan kita. Yung isa medyo matigas ang ulo. Anak, bago ka muna. Di ba? Although gusto mo ibigay, nanay ka eh. Di ba, Brad? Magulang ka eh. Pero gusto mo na magbago ka muna. So, yun ang Lord. Hindi rin siya natutuwa kapag ang kanya mga anak ay lumalabag sa kanya. Okay? Then, tayo mga kapatid, alam nyo, mostly, mga Sunday Christian. Kapag Sunday, nako, ang sipa, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero may mga hidden lifestyle. Tinatago. Sabi ng leader, oy, wag ka na magganito, ganyan ha. O kuya, good boy na ako. O ate, good girl na ako. Pero, mamaya patago, uy, 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 teka muna, may nakakakita, hindi ko muna gagawin. May mga hidden lifestyle. Maaaring hindi nakikita ni leader, but yun talaga na magre-reward sa'yo ng lahat ng ginagawa mo, nakikita ka. Sabi mo sa katabi mo, nakikita yung mga hidden lifestyle mo. So, hindi tayo pwedeng magpaano yun? Hindi tayo pwedeng, anong tawag doon? Yun bang pakitang tao? Hindi tayo pwedeng pakitang tao. Naalala ko, sister, ano kanina, Sister Leia. Nag-share siya kanina nung LG namin. Sabi ni Sister Leia, yun daw sa kanilang trabaho, nagluluto siya. Then, ano yon, may documentation yon. Yun bang papakita, pipicturan. Pag daw magpipicture na, kinukuha nung kasama niya. Siya ang nandun sa picture na nagluluto. 'Di ba? Pero siya talaga nagluluto. Pero sa picture, ang makikita yung isang kasama niya. Then yun ang isasubmit sa boss. Boss, ito ang report namin. Pero nalaman din ng boss na si Sister Leia pala talaga ang totoong nagluluto. At hindi yung isa. Kaya sabi niya, napahiya daw yung isa. Pero sabi niya, ayoko naman siyang mapahiya. O di ba heart of a Christian? Kahit na gano'n ang ginagawa, ayoko. Basta ako ginagawa ko to, magluluto ako. Sige, magluluto ako. Pero yung sinasabi natin, may isang God na nakatingin. Lifestyle. Sabi mo sa katabi mo, i-reveal din niya ng Lord. Yung lifestyle mo na yan na tinatago-tago. Magre-reflect din yan sa iyong buhay.
Kaya itago mo man yan ng itago, sisingaw at sisingaw yan. Amen po ba? Okay. Kaya yung kung tayo ay Sunday Christian, hindi yan ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord parang si Enoch. Basahin natin yung ano, yung 6, yung kasunod niyan. Without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and is a rewarder of those who earnestly seek Him. Alam nyo, ang dinidescribe po sa verse na yan ay si Enoch. Kaya nabuo kaya yan, yun yung kasunod yung 5, 'di ba? About Enoch. So ngayon, yan yung sinabi. Kasi si Enoch ang dinidescribe diyan. God, earnestly seeking God. Ano ba ang ibig sabihin ng earnestly? O ano nga natin sa next slide. So it means with all your heart. If you are earnestly seeking God, buong puso, totoo ka. Hindi ka paimbabaw. Lord talaga, totoo, umiiyak ka, nagmamakaawa ka. Then, it means with all your days. Hindi yung ngayong umaga lang. Mamaya, after prayer, balik na sa normal ang buhay, yung dating gawi. Nung nag-pray, malinis. Feel niya sa sarili niya, linis ko ngayon, katatapos ko lang mag-pray. Aba, dumating na si friend. Pare, inuman tayo. Di ba? Saya ni Brother Mervin, no? Mamaya, Brad, inuman kayo ng soft drinks or water, ha? Amen? Okay. So, with all your days, ganun daw si Enoch. Kahit na dumating ang kaibigan ko, hindi. Sabi ng Lord, hindi. Amen po ba? And then, sabi dito, it is continual seeking after God by faith. So, yun yung faith is a discipline. Nadidisiplina ang sarili natin by faith. Amen? Okay. So when you live this way, your faith becomes strong like a muscle that is daily being exercised. Kayong iba, gustong gumanda yung muscle. Sino mga nag-aano dyan? Pisil-pisili mo muscle niyan, tigas ng muscle niya. Bakit? Daily exercise daw. Ganon ikinokumpara yung faith na ina-exercise. Okay? Then, sabi po dito, ito isa pang example. The prophet Daniel was that kind of man as well. Katulad din daw si prophet Daniel ni Enoch. He leaned on God and prayed 3 times a day. When the command came from the king to only pray to the king, sabi nung king, sa akin lang kayo manalangin. Sabi naman ni Daniel, huy, tao ka lang. Wala kang magagawa. Na pinaglilingkuran ko, may magagawa yun. Hindi ako magpe-pray sa'yo. Hindi ko tatalikuran yung Lord ko para ipagpalit sa'yo. Great faith. Then, sabi dito, Daniel answered by going up to his prayer room, opening the window so all could see, and prayed to the threats to his life. Yung iba, huwag ka na magsimbali ka, punta tayo. Ipagpapalit si Lord sa 10,000. Lalo na kung 1 million yan. 'Di ba? Ipagpapalit si Lord sa 1 million. Samantalang yung pinagpapalit niya sa 1 million, siya ang may bigay ng lahat. Amen po ba? So si Daniel ganon. Ba't ako magpe-pray sa'yo? Sabi nung kapag ang hindi manalangin sa akin, itatapon dun sa balon ng kulungan ng mga leon. So, dahil ginawa ni Daniel, hinulog siya. Tanong, kinain ba siya ng leon? Hindi. Naging maamo yung leon. Yun yung faith. Na kahit yung mababangis na leon, kayang itikom ng Lord ang bibig. Pero yung mga nagdala sa kanya sa kapahamakan, nandun pa lang, sinusunggaban na, inaakyatan ng leon, nakuuna na yung mga leon. Samantalang si Daniel nandyan sa baba, nakapaligid yung mga leon, ang aamo. Amen?
So, gusto ba natin magkaroon ng ganyang faith? Piliin mo, hingin mo. Exercise mo. Piliin mo palagi. Then, i-discipline mo ang sarili mo by faith. Okay? Next slide. Faith is, sabi dito, prayer is the language of faith. Kung ikaw ay hindi prayerful, ibig sabihin, ang faith ay hindi na-establish sa atin. Ngayon, ito na tayo. Ang katotohanan ng buhay. Sabi ng mga leader mo, nag-pray ka? Hindi, tinatamad talaga ako, kuya, ate. Tinatamad talaga ako. Well, anong kulang? Faith. Kasi kung may faith ka, excited kang makipag-usap sa Lord. Lord, ito na naman ang opportunity ko. Idudulog ko na naman sa iyo yung mga problema ko, yung mga kailangan ko. Then alam ko, Lord, mararamdaman ko yun sa sarili ko. Iko-comfort mo ako at tutugunin mo ang panalangin ko. 'Di ba? Kaya yun daw language ng faith ay yung prayer. So kung hindi tayo prayerful, ibig sabihin, hingin mo muna sa Lord ang faith. Then, magiging prayerful ka. Then next, sabi po sa Galatians 3:11, the just shall live by faith. Sino yung just tayo? Yun daw mga yun daw mga pumili na ng kaligtasan, dapat daw tayo a discipline, a lifestyle, a habit. Then, sa ating pagtatapos, next slide, we must realize, mga kapatid, na some or most of us struggle with habits that do not glorify God. O, alam mo yan. What habit do you have or do we have that that don't glorify the Lord? So alam mo po 'yan. Habits are hard to break. Kapag nakagawian mo na, napakahirap i-break. Pero ang sabi diyan, may imposible ba sa Lord? Wala. We need faith. Kung gusto mong ma-break 'yan, hingin mo ang faith na alam mo, kahit na ganito ang aking nakasanayan, kahit ganito yung gusto ng sarili ko, mababago ito kasi alam ko, Lord, ikaw ang magbabago sa akin. Then, ang sabi doon, apply yung ating mga pinag-aralan sa 1 hanggang 3 na ask for faith in prayer since faith is a gift from God. Choose faith over doubt and ano yan, practice faith daily. Faith is a discipline, a lifestyle, a habit. And last na talaga. Last na talaga. Sige, pakiclick. Yung dalawa nating verse. Sabi po sa Matthew 21:22, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. And Luke 1:37, for nothing will be impossible with God. Di ba pag dugtong-dugtongin mo ang mga verses na yan, grabe ang impact ng ating buhay. So, tinatawag ko po si Pastor Benji. Okay, tayo po lahat ay tumayo para sa ating huling panalangin. Yan. Yan po yung second ano po natin, yung pangalawa nating series message. Alam niyo po, pag binasa niyo po yung buong Hebrew 11, mahaba pa rin babanggitin pa puro niya ibang mga heroes. So, ang tawag po dyan, yung mga binanggit niya, sila Enoch, sila Noah, sunod-sunod dyan, sila Abraham, sila David, sila Moses. Tawag po dyan mga heroes of faith. Diba? Alam niyo po kasi, sila yung mga lingkod ng Diyos na merong radikal na pananampalataya. Yung wala silang pakialam kanino pa man, basta susunod sila sa Panginoon. Diba? Tayo, ganun yung gusto natin sa buhay na maging extreme yung ating pananampalataya. Kasi pag sinabi mong ganun yung pananampalataya natin, nakita natin, every move natin, katulad ng topic ko last Sunday, hindi ka naman susunod kung wala kang pananampalataya eh. Di ba? Hindi ka susunod. Kaya nakaraan, almost following yung aking nanay. Following is sacrificing. Tapos losing is as gaining is or finding. Ba? Hindi mo gagawin yun kung wala kang pananampalataya. Yung mga bagay na yon. Ba? Mali na. Hindi ka pwedeng sumunod nang hindi ka nananampalataya. Kaya nga akin natin ito, mas magiging masunurin ka sa Diyos kapag itataas mo yung iyong pananampalataya.
Pag sinabing itaas yung pananampalataya, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Di ba? Doon sa lahat ng bagay na ginagawa mo, alam mo na siya yung kikilos, siya yung gagawa. Kahit ng mga imposibleng bagay, gagawin mo ito para sa Diyos. Katulad dito, bakit ka ba umaattend? Ba? Siyempre, umaattend ka rito, alam mo yung faith mo na ito'y gagawin ko para sa Panginoon to eh. Diba? Alam ko na ito yung aking pananampalataya, yung aking sinasambang Diyos ay totoo at tunay. Amen? Sana po, maging ganun po yung no? Yung ating buhay, palawigin natin o i-aim natin na kasi, di ba sabi nga na, ano yan, siya, hindi yan kusang dumarating sa atin. Hindi yan kusang dumarating na hindi automatic. Kinakailangan, bagamat regalo ng Diyos yan, pero kinakailangan hinihingi mo yan at ini-aim mo rin yan. Hindi mo makakamit yung mga bagay na yan. At alam mo naman natin, pag sinabing faith, yan yung magliligtas sa atin patungo doon sa kalangitan. Amen? Sige po, tayo yung manalangin. Purihin kayo, Diyos, Lord. Marami pong salamat sa gabing ito. Thank you, Lord, sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na talagang kami ay hinuhubog mo, Panginoon, para yung aming pananampalataya ay tunay na maging matibay. At Lord, yung aming mga pananampalataya, Lord, tumaas yung aming pananampalataya, yung pagtitiwala namin sa inyo, po Diyos. Kaya nga po, Lord, sa mga aming napapakinggan, Panginoon, tulungan mo, Lord, na isapuso at ilagay namin ito sa aming mga puso, O Diyos, para po maaalala namin ito tuwing kami, Lord, hindi lang nandito sa church, Panginoon, kundi pag nasa labas na kami, Lord, dala-dala namin ito at yung mga napakinggan namin ay iahayag mo sa amin para makapamuhay kami ng mayroong matinding pananampalataya. Kaya sambahin kayo, Diyos, tulungan mo ang bawat isa sa paglakad ng aming pananampalataya na huwag pong masasayang yung pagod namin every Sunday, Panginoon, na pumupunta kami rito. Tulungan mo, Lord, na hindi mawalang kabuluhan ang lahat ng ito, Panginoon. Na, Lord, yung aming pagpapagal ay meron kaming makakamit. Hallelujah. Salamat, O Diyos. At, O Diyos, ang pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Yesus na naging dakilang pastol ng mga tupa. Dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan nyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman at naway sumain yung lahat ang pagpapala ng Diyos. Amen? Ang pagpapala at biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagpisan ng banal na Espiritu ay sumain yung lahat. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.